Madilaw na mga katriba po yung ating herbicide sa ating kalamansian. Yan, ilang araw lang itong ating in-spray, pero ito na, sunog na ang kanyang mga dahon, mga damo. Ayan, kaya pagka tayo po ay mag-i-spray ng kalamansi sa pangilalim, ang pandamo, ayan, napakaganda pala ng pansunog yun, yung ating pong ginamit. Ayan mga katribya, yung ating pong mga buko, mga maliliit. Kalamansi. Ito yung ating unang inalagaan, 1 month. Ganito na po yung size ng ating pong kalamansi, yung bunga. Ayan. Tagtag na yung ating mga bulaklak na marami noon. Ito na siya ngayon, mga buko na. Kaya kailangan talaga natin ay dapat yung ating ilalim, aalagaan din natin na wala po siyang kumakaing sustansya gaya ng mga damo. Ayun, nadayo pong buko, oh. Ating kalamansi, monitor, tapos alaga. Shoutout po pala natin mga katribya po yung magnanakaw ng ating kalamansi, dahil nakatutok po siya sa atin. Tinitingnan niya pong mabuti kung meron tayong pitasin. Siya po ay nag-aabang na mabuti mga katribya. Ayaw kumayod, ayaw magpakaya, lumaban ng parehas, gusto ay easy money, umaasa sa pinagpaguran ng iba. Ayan, dahil pong buko, kumpul-kumpulan, eh. Pagka po mga katribya lumaki-laki pa po ang bunga nito, nakikita po natin meron pong maglalagas pa po yan, malalaglag. Yung atin naman pong magic fruit, nagpopulahan na po siya sa bunga, napakadami. Shoutout natin ang taga Santa Cruz. Hindi tayo nakapunta dyan at nang hihingi isa sa atin ng ating magic fruit, kaya lang ay hindi na tayo nakarating. Kaya next na lang po, pagka po tayo pa ay makakapunta sa kanya pong lugar, dadalan na lang po natin siya ng magic fruit na kanyang nire-request. Ayan, yung ating unang natubigan, malalaki na po yung kanyang mga buko. Maganda naman po yung kanyang size. Nakikita po natin ay mga bilog yung size ng ating kalamansi. Siyempre, meron rin tayo nakikita pong may sira. Hindi naman po natin mape-perfect mga katribya po ang ating pag-aalaga. Kahit paanong husay ng pag-aalaga mo, lalo pa pag-i-spray, meron ka talaga diyang mapapatlangan na hindi mo matatamaan ang iyong pong bomba, kahit yan ay power spray pa. Kaya lalo na pagka chargeable, sa ibabaw lang ang halos na iyong may spray. Hindi kagaya ng power spray, hanggang sa loob ay inaabot po yan ng ating pagbobomba. Tagtag na. Isang spray pa natin ito. Tayo po mga katribya po ay magwi-weekly na. May maintenance na lang po natin yung ating pong gamot, yung pag-spray para po sa ating pong mga buko. Ngayon, itong pagkapatubig natin, yung ibang hindi nagbulaklak, magkakaroon ulit ng panibagong bulaklak po yun. Maabutan na po ito mga katribya po ng ating
pag-aalaga, pati pa yung pag-uulan. Tingnan natin po yung ating baging. Yan ay hindi naman siya tatamaan ng ating herbicide dahil matataas. Kaya pinaka the best yan, bunot sa ilalim. Mga katribya, ayan, tagtag na po ang ating buko. Isa-isa natin naman pong farm. Hari nawa ay maraming magtuloy. Ganyan po mga katribya po ang kalamansi. Pagka po magtutuloy ang bunga niyan, lalabong na husto yan, bababa siya sa pamamagitan po ng bunga. Dahil bibigat ang kanyang nararamdaman, kanyang daladala dahil sa bunga, lalo na pagka ito ay malalaki at saka marami. Ilang araw pa lang natin na-spray po ng herbicide ang ating kalamansi, tuyo na. Napakaganda po magpatuyo ang ating herbicide. Aba, ito po meron tayo nakaligtaan. Ito sa pagitan. Yan, makikita natin talaga pagka po di natin na-spray. Maganda po ang dahon. Ayan, luntian. Ito ang ating bakante. Sa susunod po yan yan naman ang ating sprayin. Pagka talaga mag-herbicide ka, pag hindi mo natandaan, minsan nauulit pagka wala kang tanda. Isipin ninyo nakalusot pa ito. Oo nga, berdeng berde, galit na galit. Ayan, laki pa yan hanggang dito lang naman yan mga katribya, itong pagitan na ito. The rest naman na-spray na po natin lahat. Ito, kaya yung mga damo na tinamaan, unti-unti na siyang nasusunog. Pero take note mga katribya, doon po sa mag-i-spray po ng ating herbicide, ingatan lang po natin na wag po matamaan ang inyong subject, ang inyong kalamansi. Dahil masusunog din po ang balat po ng inyong kalamansi o yung dahon kahit tinamaan. Kaya mababa lang din po yung ating pong pito kahit na matanda na itong ating kalamansi. At least po noon na yung pong kalamansi natin ay magiging protected po siya sa damo. Pati yung bagong patay siya. Wala tayong inihalo rito na para pambaging na maapula po yung ating damo mga katribya. Schedule po ng ating power spray bukas. Ito yung ating unang pagpapabulaklak. Maganda naman balita, dilaw na yung ating spray. Unti-unti na po siyang natutuyo. Mukhang okay po yung ating gamot na ginamit. Ay, chat lang po natin sa ating YouTube comment, sa comment section, yung gamot po natin ginamit. Bago lang siya. Ayan, maganda po ang naging epekto. Kaya lang minsan pagka po sumisikat na po ang isang gamot o herbicide, binabawasan naman po ng quality ng ating po mga tagagawa nito. Pwede magbabago ulit tayo ng another na gamot uli.
yan, ang ganda yung kanyang pagkapatay. Kasi pagkapatubig natin, sisibulan ulit ito ng marami po siyang damo uli. Kaya matrabaho ang ating pag-aalaga. Oh, yung kabila namumutiri sa bulaklak. Medyo na-delay din siya ng kanyang pag-aalaga, pero halos magsasabay-sabay na rin yan. At ito yung hindi pa natin natapos pa, konti na lang pala halos. Yung mga puno po natin, ati po siyang pinalampang para hindi po siya makasagabal po sa ating kalamansi. Ati siyang pinalampang na. Tibay po nung ating pongkan. Hanggang ngayon ay makapit eh. Ito rin, matibay rin nito. Yan. Pagka ganitong malaki, mahirap tanggalin. Kapit. Sisira kamay natin. Gagamitin na lang po natin yung mga kapila po ng ating gulok. Sa gulok sigurado epok yan. Yan. Yung ating herbicide. Okay. Sige, mga katribya. Yan, maraming gastos tayo. Talagang kailangan natin gumastos para meron tayong anihin. Pero go lang mga katribya. Susunod naman, yun naman pong ating magiging harvest. God bless po sa inyo lahat mga katribya. Bye bye.